Ano pa, naantala na, samantalang tayo naantala, inyo pong ipagpaumanhin, patawad po doon sa mga nakikinig. Muli namin hinihiram ang inyong pakinig mga kapatid. Sana loobin ay mangyari ang kalooban ng Diyos sa atin. Ng mga bagay na mga nakakasira ng kaluluwa, tulad ng mga ipinagbabawal na gamot, o yung mga sigarilyo, maging ang tinatawag na sa salitang banyaga, o yung mga wika ng iba kung tawagin ay shabu, ay huwag ninyong taglayin, nitikman man lamang. Sapagkat mga kapatid, nalalaman natin na ang lahat ng bagay na gayon ay masama, ay tunay na nagtataglay ng kasamaan na nagpaparumi ng ating kalooban. Huwag nating gawin mga kapatid. Kapag sinabing nating wag, ay huwag mong gagawin. Huwag mong susundin. Huwag mong ikasatuparan ang sa kasamaan. Bagkus, layuan nyo nawa. Layuan nawa at malayo nawa sa atin ng mga bagay na gayon bagay. Kundi sila'y mamamalagi at lalago at ikay magiging masama. Kaya inyong iwasan niya mga kapatid. Ano pat, ang pagsaway ay may 5 bilang lamang. Kaya't hanggat maaari, kapag inuudyok sa iyo ng Espiritu, ang Espiritu ay nagpapaalala na huwag mong gagawin tulad ng pagkanin ng dugo o yung mga tatawag na biligti, ay huwag ninyong ikakanin. Bawal po yung mga kapatid. At tulad sa higit sa mga bagay na nakasulat o paibayin ng mga kasulatan, ay pinagbabawal po yun ng banal na kasulatan. Kaya tayo maging maingat palagi at tayo palaging sumunod. At sa mga bagay na gayon ay ating mauunawaan ng lahat, sapagkat sa pamamagitan ng pagkatakot, ang kaunawaan ay pumapasok. Doon po papasok ang karunungan. Ang bayan na ito ay tinataglayan ng karunungan mga kapatid. Sa lahat ng bagay, mula sa ating tahanan o sariling sambahayan, hanggang sa kapwa-tao, hanggang sa mapasok na natin ang tunay na sambahayan ng Diyos na siyang tinatawag na ang bayan. Ang bayan ng katotohanan na siyang inyong pagtatapatan. Tumiwala ka ng lubos sapagkat ang bayan ng katapatan niya ay narito sa inyong harapan, na aming tinuturo palagi na tayo po ay palaging mag-ingat at tumalima. Maglingkod tayo sa Diyos unang-una. Na tayo naglilingkod, na tayo magtagubilin sa Kanya, na tayo magpasalamat, tumanaw ng utang na loob, maghain, magpuri, at palaging awitan siya, na tayo nagtatalaga, mag-ayuno tayo na may mahigit na 3 araw. Maging isa man kung hindi kaya, ay amin na yung tatanggapin. Bagaman, tunay na ang Diyos ay may pataan sa atin, datapwat tuparin pa rin natin, alang-alang sa Kanya, na bilang isang bagay na ating sinusumpa o sinumpaan, na tayo maglilingkod, alang-alang sa Kanya, na siya'y ginagalang natin, iniibig natin ang Kanyang kautusan, na upang tayo'y maging bahagi ng Kanyang kapatiran, o ang tinatawag na ang sambahayan ng liwanag. Kaya tayo manatili palagi, maging matibay, laging sumampalataya, magtiwala tayo palagi, at huwag aalis, at palagi maging matibay at masikap, na upang lahat ng mga bagay na yaon ay tayo mapapayapa, sapagkat ang kautusan ng kalayaan niya ay ating nataglay. Laya na tayo sa kasalanan. Tayo mga bagong nilalang ng Diyos. Wala na ang kasalanan sa atin. Sa ating ganang sarili ay tayo pinalaya nawa sa pamamagitan niya ng aral, ng tubig, at ng dugo na siya nagtumubos sa ating lahat. Kaya't kapatid, kung inyo pong mamarapatin, magpakatibay, palagi nating itanyag, ipagmapuri sa Diyos sa buong sanglibutan na ipalaganap natin ang bayan ng Diyos, na siyang ang bayan ng liwanag, sapagkat ikay tunay na maliliwanagan. Ang tunay na liwanag ay sa iyo. Maraming salamat.
maging mapagpasalamat ka. Tumanaw ka ng utang na loob sa Diyos. Sundin mo ang kanyang kalooban. Huwag ang sa atin. Sapagkat tayo nagkakamali. Tunay na nagkakamali tayo. Sapagkat tayo nagkukulang nga. Ang laman ay maraming pagkukulang. Tatapwat, kayo nga'y maging mapagpigil. Na upang tayo paghindabatin sa pamamagitan nga ng mga gawang kabanalan. At tayo lagi magtalaga na upang tayo'y huwag malayo sa mga kabutihan, sa mga gawang kabutihan, lalong-lalo na sa kanyang sariling sambahayan, na siyang ang bayan ng Diyos, na siyang lumago. Kaya't ang mga bagay na gayon ay totoong may hiwaga sa atin. Na lahat ng bagay ay ating natututunan